Babasahin. Pag nakita na po, sabihin po natin, Amen. Okay, ready na po tayo magbasa? Sige. Sige lang, choir. Yan. Okay. Sabay-sabay po natin ang basahin, mga kapatid. Hebrews 13, verse number 17. All together now, read. Obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Let's pray. Our gracious Father in heaven, Lord, we thank you sa lahat po ng bagay na ginawa niyo po sa amin. Hindi lamang yan, kundi dahil kung sino kayo sa aming buhay. For what you have done, at kung sino kayo, Lord, we thank you. And as we have your word, we ask, Father, that you give us understanding. Bigyan mo pa kami ng pangunawa sa aming mga puso't isipan. Maintindihan po namin yung mga bagay-bagay na minsan ay pinagkakasawalang bahala po namin. Thank you, Lord, for another opportunity. Lord, please help me to say the right words, and may you fill us with thy spirit. In Jesus' name we pray, amen. Maraming salamat po. Maaari po tayo makaupo. Praise the Lord. Usually, sa church, twice a month na lang ako nakakapagsimba. Pero every prayer meeting, nandito naman po tayo. So, madami pong nagsisimba ngayon. Masaya, no? Pag marami nagsisimba. Amen? Kamayan. Maraming pagkain. Maraming mga bagong mukha. Praise the Lord. At ngayon ko lang dinabit sila, Sister Ira ba? Ira? Brother Russell. Oo, ngayon ko lang sila na-meet. Tsaka si Kuya. Hindi ako kilala pa. So, pasensya na po. Mga kapatid, kagaya tulad po nung na-announce ko nung nakaraan, kanina pa lang umaga, sa Thursday, magpapatlak po tayo. Punta po kayo. Tapos sa Sunday, yung ating pong celebration. Ngayon, last time kasi, nung mga nakaraang mga taon, ikikwento ko, meron kasi kaming tradisyon sa young people, na kada birthday ni Pastor Bong, pupunta kami sa bahay nila. Okay. So, share ko yung tradisyon. Tradisyon na yun, every year. Kaso last year lang napugot, kasi masyado nang marami yung young people, kaya nag-decide na lang si Pastor na dito na lang kami mag-fellowship. Pero nangyari yan, nung si Pastor Bong ay naoperahan. Sino nakakaalala nun? Naoperahan si Pastor Bong. Ano bang year naoperahan si Pastor Bong, Ninang? 2014. O, 2014, naoperahan si Pastor Bong sa tiyan. Binuksan yung tiyan, tapos sinugasan yung bituka, tapos yung stapler. Okay. Tapos, nakauwi si Pastor Bong, napunta siya sa bahay niya dyan sa Cypress. Tapos birthday niya, hindi siya nakakapagsimba for, I think, 3 months or hindi ko maalala, 5 months, matagal-tagal. Tapos sabi ko sa mga young people, birthday ni Pastor, wala ba tayong gagawin? That time, mga young people, wala pa yung mga pera eh. So, sige, bumili kami ng fishball, tapos nagambagan kami, hirap na hirap kami sa 300. Pero ngayon, maliit na bagay yung kay Brother Richard, diba? Hirap na hirap kami sa red ribbon na 300. Diba? Na isang roll. So, sinurprise namin si Pastor, nagluto ng pansit, bumili ng fishball sa isang cake. So, ayan. Yun yung naging tradisyon. That time, fishball pa lang. Tapos, pansit na ang sahog ay sardinas. So, it was just a simple celebration, but meaningful celebration. And this coming Sunday, mga kapatid, isa-celebrate po natin ang birthday ng ating mahal na pastor. Lahat ba tayo magsisimba? Amen? So, last night, pinagplanuhan po namin yung exact date ng mga mangyayari, mga gifts para kay Pastor. By the way, mga kapatid, yung gift natin kay Pastor Bong, na hindi nyo alam kung ano yon, nabigay na po natin sa kanya. Okay, nabili na po na nila last Tuesday. Pero maraming salamat po sa lahat po ng mga sumuporta. Sumobra po yung raise nating commitment. Amen? Para sa gift ni Pastor Bong. Kaya po yung sosobra doon, bibili natin ng kanyang mga wishlist. Ano ba yung mga wishlist ni Pastor? Pantalon, cash gift, ano pa? Bibili natin lahat. Yun lang ba? Ako, yun lang pala eh. Cash gift, tsaka pantalon. So, pwede pa po magbigay, kung nais nyo pa magbigay. Tapos yung sobrang pera, forward po natin kay Sister Alice para meron tayong konting pagsasaluhan. Bali sa Sunday, magdadala po tayo ng ating
salo-salong pagkain. At narinig ko si Pastor Bong, siya po ay magkakatay ng kambing na kanyang alaga at gagawing minatamis. Joke lang. Papaitan po. Papaitan. So, now, by the way of that introduction, gusto ko kayong tanungin, bakit ba natin kailangan i-celebrate yung birthday ni Pastor Bong o birthday ng pastor? Sinong pwedeng makasagot? Bakit kailangan natin i-celebrate? Meron ba yan sa Bible na pag-birthday ng pastor, i-celebrate natin as a church, as a congregation? So, sinong pwedeng sumagot? Si Cardo. Siguro, yung gusto kong sagot, magsisimula sa letter A. Honest. Joke lang. Age yun eh. Anong letter A? Sino makasagot? Yon. Appreciation. To appreciate Him. Now, I want to show you this statistics from Barna.com. Itong Barna.com, sila yung mga researchers, mga gumagawa ng statistics when it comes to mga religious matters. Pakita natin yung statistics. Sabi ng Barna, ministry challenges by pastors who have considered quitting. Bakit ba yung mga pastor nag-quit? Nababasa ba natin? Sino nakakabasa niya sa likod? Diba? Pasensya na sa slides ha. Yan ang ginawa ko na lahat ng makakaya ko para mapalaki. Pero babasahin ko sa inyo mga kapatid. The immense stress, bakit ba nag-quit ang pastor? The immense stress of the job. Ngayon, lahat naman ng trabaho mahirap. Amen? Kasi sinumpa tayo mga tao na magiging mahirap ang ating trabaho. Ang pagtatrabaho ay hindi sumpa. Yung magkakaroon ng kahirapan sa trabaho, yun yung sumpa ng Diyos. Pero bakit sobrang kakaibang stress pagdating sa pastor? Mamaya, makalalaman natin. 56% ng pastor nag-quit dahil sa stress ng trabaho. 43%, I feel lonely and isolated. Mag-isa siya. Ano ibig sabihin na mag-isa? Sa inyo ba, pwedeng mag-share sa inyo si pastor ng problema? Alam nyo, ganito problema ko kay sister ganito eh. So, feeling lonely, walang mapagsabihan ng problema. Ano pa? I am unhappy with the effect this role has had on my family. That is 29%. Another 29%, I am not optimistic about the future at my church kasi hindi sinusuportahan. Ano pa? My church is, hindi ko mabasa. Ano ba yan? My church is steady declining. Yan, nawawala na. I don't feel respected by the congregation. Hindi ko napipil na nire-respeto ako ng congregation. At marami pang iba. Another statistics from Lifeway.com. The researcher is Mark Dance, also a pastor. He said, ministry is a tough. Tama ba pronunciation ko? Mahirap ang ministry. Tama? Next mo kapatid. Ministry is tough, but so are minister. Yung trabaho, mahirap, at yung gumagawa ng trabaho, yung minister, yung pastor, yung overseer, yung bishop, mahirap din maging katulad niya. 84% say they're on call 24 hours a day. So, meron tayong, di ba? Pag 4:59, nakahanda na yung mga bag mo eh. Pag 5, boom, tapos na. Uwi ka na ng bahay. Pwede ka na mag-Starbucks. But karamihan sa pastor, 84%, 24 hours a day. Pastor, pero nasa sasakyan, ipag-drive mo ako sa ospital. Mga ganon. Pastor, nabangga ako, puntahan mo ako. Mga ganon, di ba? Sitwasyon. 80% expect conflict in their church and 50% find the role of pastor frequently overwhelming. Talagang overwhelming na trabaho. Another statistics from pastoralcare.com. 71% of churches have no plan for pastor to receive a periodic sabbatical. Tayo ba, meron tayong gano'n? Pastor, eto 50K, pumunta ka muna sa Batanes. Sama mo ang iyong pamilya. Hindi, 50,000, ano yun? Siguro 500K. Wala tayong ganun. Kahit pastor, punta ka muna dito sa falls sa Laguna, mag-relax ka. Hot spring, di ba, Kuya Ramil? Hot spring, paborito ko dyan. Diyan kami nagsiselebrate ni Mrs. pag-anniversary. Wala tayong planong ganun. 27 of pastors report not having anyone to turn to help in crisis situation.
70% of pastors do not have someone they consider to be a close friend. 70% of pastors report they have lower self-image now than when they first started. 50% of pastors state that the biggest challenge is to recruit volunteers and encourage their members to change or living closer to God's Word. 50% of pastors find the role of a pastor overwhelming. 60% of church members expect a minister, ang pastor, and a family of the pastor to live a high moral standard na parang hindi sila pwedeng magkasala. 80% believe pastoral ministry has negatively affected their families. 84% of pastors feel they are on call 24/7. Now, last time, I have in my mind to preach 2 Corinthians kasi sinisiris ko yung book na yun. Or, iko-continue ko yung preach ko last Thursday. But I'm asking the Lord, mga kapatid, what to preach today? Lord, please give me message. Anong ipipreach ko ngayon? And the Lord led me to talk about the work of a pastor. And I want to encourage you, brother and sister in Christ, to see what our beloved pastor is doing right now, understand him, appreciate him, and support him in the ministry. And I want to remind you, we are all created. All of us, lahat ng kamunduhan, lahat ng mundo, lahat tayo, ginawa tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon, hindi sa kapurihan ng kahit anong mga tao. But, the Bible commands us to appreciate, support, and respect the man of God. Now, are you ready mga kapatid? Medyo mahaba kasi ito, kaya tataga-tagain natin. Are you ready? Say amen? Okay. The title of this message is Behind the Pulpit, the Pastor's Job Overview. I want you to consider or to appreciate or to know ano ba talaga ang trabaho ng pastor. Yan ba ay nagpipreach lang? Tapos pagagalitan lang ng mga tao, nagalit na siya, pinagalitan ng mga tao, tapos magbibigay pa ng pera. Yan yung laging joke sa Bible school. Ganun ba ang trabaho ng pastor? Now, what is the duties of a pastor? Ano ba yung kanilang mga duties? At kailangan, ang nais kong maintindihan nyo ito. Number 1, in 1 Timothy chapter 4, verse number 12, the Bible says, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Sa Apostle Paul, sumulat siya kay Timoteo. Si Timoteo ay pastor. Pero, yung sinabi ko din youth, in the ancient time, when you are mid-30s, it means you are still youth. Consider ka na bata ka pa din. Youth ka pa din, kabata ka pa din. But it doesn't mean you are not mature enough to handle a ministry. So, as a young pastor, sinabi sa kanya ni Apostle Paul, wag mong hayaang bubuli-bulihan ka lang ng mga tao kasi bata ka. 30 years old ka pa lang. Bilang pastor, be thou an example. Maging example ka. What? In word, conversation, charity, spirit, and faith, and purity. Mga kapatid, sa bawat profesyon ng buhay natin, if you will take ministerial or being a pastor is just a profession. Okay. Lahat ng profesyon sa buhay, meron tayong tinatawag na pondo. Kahit yung sabi nga ni Brother Raymond, ako baker ako eh. Sabi ko, wow, baker. Kasi nag-aral sa TESDA, baker. So si Brother Raymond, baker. Anong pondo niya? Nag-aral yan sa TESDA. Naglabas siya ng pera. Ikaw, anong course mo ngayon, mga college students? Nagpopondo ka. Okay? Architecture, engineering, psychologist, BA, etc. etc. Yan yung pondo mo. At ang pastor ay meron din siyang pondo. Anong pondo niya? Yung kanyang pagkatao. Tandaan mo, yung mismo siya, yung ugali niya, yung kanyang sinasabi, yung kanyang conversation, yung kanyang paglakad, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang, when we say spirit here, the inner disposition, yung kanyang pananampalataya, at ang kanyang purity. And this talks about the morality of the minister. Kaya mahirap maniwala sa isang preacher na, mga kapatid, ganito gawin nyo, pero hindi naman niya ginagawa. Mga kapatid, magbasa kayo ng Bible, pero hindi naman nagbabasa ng Bible. Anong pondo ng isang pastor? Siya ay example. Number 2,
The pastor must teach. In 1 Timothy chapter 4, verse number 11, these things command and teach. Ano ba tinuturo ng Bible? Mga kapatid, ang Bible ay hindi isang libro. Ang Bible ay libro ng mga libro. Pag meron kang Bible sa bag mo, meron kang bit-bit na library. Naniniwala kayo doon? Meron kang library. Meron akong library sa bag ko. Ano yun? Bible. 66 books. Book of books. Biblios. Collection of books. Anong ituturo ng pastor? The whole Bible, the whole counsel of God. Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the prophets, the wisdom books, the gospel, the epistles, the prophecy, Genesis to Revelations. Imagine mo, ang pastor, kailangan ng aralin yun kasi yun ang ituturo niya. Hindi magazine, hindi newspaper, wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Do you think that's easy? The minister prepare himself by undergoing in seminary, Bible colleges, institute, at kapag nakatapos niya sa seminary, minsan magmamaster pa, minsan may mga conference pa, symposium, seminar, etc., etc., para lang magkaroon sila ng maraming kaalaman para merong ipapakain sa atin. The pastor is not only be an example, teach, and also preach. The Bible says in 2 Timothy chapter 4, verse number 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Anong ibig sabihin yan? When we say reprove, ang pastor, ine-expose niya ang kasalanan, ang mga maling gawi, ang mga mali, ang mga pagkakasala. Kaya kapag nagsasabi ang mga preacher at ang mga pastor from this pulpit about sin, huwag niyo sasabihin, pinapatamaan na naman ako ni pastor. Ano ng trabaho? Ang trabaho ng pastor, i-rebuke nga ang kasalanan. Itong mahirap sa atin eh. Gagawa ka ng kasalanan. Tapos, mag-preach dito ang sino mang preacher o si Pastor Bong. Tapos, na-preach yung kasalanan, natamaan ka. Kasalanan pa ng pastor. Diba? Pag tinamaan ka, magpasalamat ka. Diba, Kuya Tirs? Minsan iba, gumagad pa si Kuya Tirs. Ibig sabihin, tinamaan si Kuya Tirs nun. Dapat ganun, amen, tinamaan ako. Ibig sabihin, nangungusap pa sa iyo ang Holy Spirit. Rebuke! Iko-correct niyo yung mga bagay na dapat i-correct. Alam niyo yung pag-weweting, pag sinabi ng pastor, alam niyo yung pag-weweting, masama yan. Boss, sasama na yung loob mo sa pastor. Kasi tumataya ka ng wedding. Kasalanan pa nung mga ngaral. Exhort, i-encourage, not just to reprove, but to encourage, advise, to urge or pursue some course of conduct. Recommend a better way. Kaya minsan, brad, huwag mong gawin yan. Ito gawin mo. Naku, mapapahama ka dyan. Preaching even though we don't want to say it. Ang mga mangaral, kailangan nilang i-preach ang salita ng Diyos kahit ayaw nilang sabihin yun. Kasi ma-open si brother, kasi ma-open si sister. Close pa naman kami. Pero kailangan i-preach. Preaching even though it's too tiring. Akala niyo ba, madali mag-prepare ng message? This message, I'll still awake until 2:30 ng madaling araw. Hindi, Brother Jomar, kasalanan mo yan eh. Oo, kasalanan ko po. Kasi si David, nilaro ko kagabi. Cute-cute kasi. Hindi po madaling mag-prepare ng sermon. When you preach is too tiring. Kaya mga kapatid, pag may nag-preach, huwag naman kayo magkwentuhan. Preaching, pwede na lang. Preaching even though pastor himself is discouraged. Alam niyo ba, pag nag-preach ang pastor, lagi siyang encourage? Hindi. Ang mga pastor, kahit discouraged sila, kailangan nilang mang-encourage. Ang hirap naman nun, mahirap talaga. Brad, magpatuloy tayo sa Panginoon. Pero deep inside, parang gusto ko na huminto ah. Parang gusto ko na lang may mag-migrate ah. Ako iniisip, pag naghihirapan ako sa buhay, parang pambihira itong traffic dito sa Pilipinas. Gusto ko na talagang mag-New Zealand, Australia, Canada, or anya nga sa'yo, Korean, di ba? Bihira ito, magpaprocess ka ng papel, ang tagal-tagal, pambihirang Pilipinas to. Tapos pagdating pa sa church, aasarin ka pa, Brad, laki naman tiyan mo ah. Hindi naman ako naasar doon, okay lang yun. Mga kapatid, medyo lumit na eh. Pastor, another one, the pastor should pray for his people.
But we will give, in Acts 6 verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Kung bakit nagkaroon ng mga deacon, para hindi maabala yung mga pastor, kasi sa kanilang pangaral at pag-pray. Pastor's responsibility is to pray for each every one of us. A life of a pastor is a life of prayer. Pray without ceasing. Nagdadrive, kahit nasaan, nananalangin ng mga pastor sa kanilang isipan, sa kanilang puso, kinakausap nila ang Diyos. Yung tipong parang tropa lang nila si Jesus. Lord, hintuin mo naman yung ulan. Pastor prays for us by name. Another one is, the pastor is to rule the church. The Bible says in 1 Peter 5 verse number 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but by willingly, not for filthy lucre, but by ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being supple to the flocks. Many times in the Bible, it is plainly stated that pastor are to rule. Bishop, ibig sabihin ng bishop, to oversee, indicates that the pastor has authority in the church and should exercise it. Pag sinabi ni pastor, ganto, with this authority from God, from the word of God, hindi siya sinabi na salita ng Diyos, we must obey it. And that is what is right. Lahat tayo, may iba-iba tayong ugali, pinanggalingan, kultura. Tama po ba? Meron ditong Ilocano, meron Kapangpangan, merong Waray, etc., etc. May sarili-sarili tayong preference. Minsan, di ba? Pastor, bakit ganito tong part? Sana naging white background na lang. Hindi masyadong kita eh. Pastor, bakit ganito? Bakit brown? Mangkakahoy na nga ako, gusto mo pa brown. Bakit yung tiles ganyan? Kaya sabi ni pastor, sige, pagbigyan natin lahat. Kung gusto niyo, kurtina dito blue, doon red, doon green. May iba-iba tayong preference. Ang hirap mag-manage. Ang minamanage, tikita mo, yung HR, di ba, mga HR ng kumpanya, ang sakit din ng ulo nila. Kasi minamanage nila yung problema ng mga tao. How much more some pastor? To rule is not an easy job because everything rises and falls in leadership. Kapag sira yung piano, o kapag nag-part ka dyan ng alanganin, o pag may something na mali dito, sino sinisisi? Ako ba ang sinisisi? Hindi. Si pastor kasi hindi tinuruan ng tama eh. Ang palaging palaman, ang palaging sasalo ng lahat ng sisi ay ang pastor. We are naturally, all of us, unruly. Tayo, rebelde tayo. But we can be ruled by God's grace. The pastor is to command what God commands, to love what God loves, to hate what God hates, and to do what God commands. And I'm telling you, brothers and sisters in Christ, we have a good role model, the pastor of our church, our own very pastor. Amen? Example ba si pastor? Nakita ko lang si pastor, muntik magmura, kinat kami nung doon sa Taytay, Creatives. Pag ganun kami, tapos, biglang kumaliwa yung kotse. Namuna si pastor eh. Tapos parang bababain, doon ko lang siya nakita nagalit eh. Nakita niyo ba si pastor nagalit dito sa pulpit? Tapos sasabihin ka, ikaw Bon, tumayo ka, bakit ganyan yung hairstyle mo? Di ba yung mga maliliit na bagay na hindi na kailangan pag-usapan? Sa ibang pastor, big deal yun. Walang bisyo. May bisyo ba si Pastor Bong? Dati. Pero ngayon wala. A father to his child, a husband to his wife. You know what the Bible says? I was encouraged by Pastor Bong. Nung gigising ng maaga, maghahatid, etc., etc., pupunta kami sa FDS, Bible study, ganyan-ganyan. Ang hirap maging tatay. Kaya kapag ako, maghahatid na ako ng, kasi natin ko sila Tito Luis, 5 o'clock. Kailangan na namin umalis dito pag may pasok na. Eh, hindi naman ako nagluluto. Eh, si Pastor Bong, ang alam ko, siya ang nagluluto. Tapos maghahatid pa. Sabi ko, sa bagay si Pastor, hindi na nga nakakatulog, tapos siya pa magluluto. Ma-encourage ka ba? Love the people. He has inner disposition, patient. At kapag pumasok ka sa Bible school, I'm telling this to Brother Daniel.
Kapag nakakilala ka ng ibang pastor at pumasok ka sa Bible school at na-expose ka sa maraming mga pastor, you will know how much our pastor very patient. Nung ako ay nasa Bible school, naiingit sa akin yung mga klase ko. Kasi ako, pwede akong magstay sa library hanggat gusto ko. Sila, kailangan 4 o'clock, 3 o'clock, nasa church na sila kasi i-check sila ng pastor. Ang bilin lang sa akin ni pastor, Joe, aral ha? Yun lang. Joe, aral ha? 4 words lang. Mag-aral. Pero nanood din ako na sine. Tapos na yung finals nun, brother. Tapos na yung finals namin. Kasi sa center point, may tigti 25 na sine doon. Nayaya ba? Bera, relax muna tayo, sine. When it comes to teaching, do you know, kasi alam niyo ba na si Pastor Bong ay competitively credentialed or highly credentialed? Alam niyo ba yon? Meron siyang nakatapos sa Bible School. Meron siyang Master of Divinity. Meron siyang Honorary Doctorate. Meron siyang MAED. Gusto niya laging nag-aaral. Magabi siya mag-aral. Is he qualified to teach us? Yes. Kaya ang example ko din, kaya ako aral ng aral, si Pastor Bong. Mga kapatid, this September, gagraduate po ako ng pangalawang masteral ko. Sinong example ko? Si Pastor Bong. Kasi, ang palagi nang sinasabi, knowledge will promote thee. Ipopromote ka ng kaalaman. When it comes to preaching, he faithfully preach the word of God. He prayed for us to be a millionaire. Gusto ni Pastor Bong, tayo lahat maging milyonaryo. Naniniwala ba kayo doon? Pero totoo yun eh. Kasi dati, ang may motor lang dito si Kuya Tears. Ang pinakamayaman dati dito si Kuya Tears eh. Tapos, si Ninong Edgar, nagkaroon ng motor. Tsaka si Pastor Jun. Tapos si Kuya Oding nagkaroon kasi nanalo sa Vita Plus ng motor. Tapos, ngayon, namumroblema tayo kung saan ipaparking yung mga motor. Dati wala naman may sasakyan dito eh. Meron yung pula. Kaso magtutulak muna kayo bago mandar. Ngayon, namumroblema tayo sa parking. So, kung dati, naniniwala si Pastor Bong na magkakasasakyan tayo, kaya gusto niya naman land space. At kung naniniwala siya magiging milyonaryo tayo, baka magkatotoo, Kuya Tips. Sipagan natin tumaya sa sipagan natin. Because He's praying for us. Tayo, hindi tayo naniniwala na magiging milyonaryo tayo. Pero si Pastor Bong, pinagpipray niya na maging milyonaryo tayo. His vision to reach souls, train future pastor. When it comes to ruling, he supervised yung church sa Paete, which is stressful. Kaya nang nakaraan, sabi niya, ganda-ganda ng linggo ko eh. Tapos biglang may nag-chat sa akin, Pastor, ilipat na po ako ng church. Ano ba yung Brad? Ang ganda-ganda ng linggo ko eh. Tapos may mag-chat sa'yo. Kaya, mga kapatid, ganito na lang. Huwag tayo mag-chat ng problema ng linggo ng umaga. Okay ba yun? Pero pag hindi kayo magsisimba, mas okay yung kay pastor na nagpapaalam kayo. He supervised the church in Darangan. Ito pa nga yung, minsan, sinabihan ko si Pastor Bong, Pastor, ang gawin mo, yung offering sa Darangan, dapat meron, kumukuha ka para pang support sa'yo. Sinabihan ko siya. Kasi baka nagkukulang. Siyempre, ang support ko dito sa church, 2K a day. Alam niyo ba yun? Pwede, alam mo ba yun? 2K a day. Oo. Hindi, joke lang mga kapatid. Ha? Ako po, mga kapatid, pinagpapala po ako ni Lord. So, gusto ko kasing patanayan before na kapag church worker ka, hindi pa tapon ng buhay mo. So, sa Darangan, supervise it. Ngayon, problema yung Bulacan. Sinusupervise niya din. Yung Cavite. Buti tayo dito, napapakiusapan. Amen?
pag sinabi ni pastor, nagagawa natin. Huwag na tayong dumagdag ngayon sa problema. Amen? Now, alam na natin, ang hirap pala ng trabaho ng pastor. Ang daming sa ngayon, transition period. Ang daming trabaho. So, what is our duties to our pastor? Kinuman ba ito ng Bible? Or katang-isip lang ng mga naunang na pastor? Ready na po kayo? Number 1, our duties is to follow. We are to follow our pastor's faith. Hebrews 13:7, binasa natin, remember them which have to rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Be in one accord, follow the example of our pastor. Remember him. Brethren, be followers together of me, Philippians 3:17, and mark the nations also as you have as for an example. So din po natin yung leadership ng ating pastor, mga kapatid. Number 1, and next, not just to follow, wait lang po nagayahin ko lang suminga si pastor. Hindi, nasisinga talaga. Sorry. Pag nagkaklase ako, ganito din sa mga klase ko. Kung kailan ako nagtubig, tsaka nagkaklase, tsaka masisinga. Number 2, basahin natin lahat. Letter B, ready go. Provision. What do we mean by that? Members should support and provide for their pastors. 1 Timothy 5:17-18. Let the elders that rule well, yung namumunong maayos, be counted worthy of double honor. Naalala yung sinabi ni pastor, pag nakikita nyo na ako nagbabar at ginagasta ko yung pera ng simbahan kung saan-saan, tanungin nyo na ako. Kasi may kwento yung pastor, nagpabunot ng ng ngipin. Tapos, na high blood, napasandal dun sa labas ng barba. Nachismis na, wala na. So, alamin natin. Another translation says, the worker deserves his wages. Let the elders that rule well be accounted worthy of double honor, especially they who labor in word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward, or the worker deserves his wages. Ngayon, etong word na to, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Ang niya, nung ancient time kasi, yung binabayo, kuya Tis, di ba, ginagamit yung mga ox, pambayo ng mga grains. So, habang bumabayo, habang tinatapakan nyo ng mga ox, kumakain sila. So, sabi ni Lord sa Old Testament, huwag mong bubusalan yung bibig ng mga ox. Kasi, dapat lang silang kumain kasi pinagpapagura nila yun. Sa New Testament, ginamit na ni Apostle Paul. Nagpapagod ang isang ministeryo, ang isang pastor. He is worthy of reward. He deserves wages. Huwag natin gayahin yung kwento na yung asawa ng pastor nagkasakit. Tapos, kailangan ng pera. Nakwento ko na to dati. Kung tatatawa pa rin kayo. Tatawa pa rin kayo kahit alam nyo na. Okay ba, Brother Daniel? Tatawa ka pa rin Kinakabahan ako, baka di na kayo tumawa yung pastor, Brother Joey, may sakit yung asawa niya. Ito ay kwentong kutsero lang. Hindi ko alam kung totoong nangyari. May pa-contest. Yung kabayo, kailangan mong patawanin, paiyakin, saka patakbuhin. Patawan si Kevin Alam niyo, naalala niyo na ata So, ang nangyari, lahat ng mga tao, yung kabayo, ang daming contestant, hindi nila napatawa, hindi nila napaiyak, hindi nila napatakbo. So, ang nangyari, yung last contestant, yung pastor na nangangailangan ng pera. So, ang ginawa niya, lahat na ng mga tao, sinipa, nag-joke sa kabayo, wala lang. Mema lang yung kabayo, poker face lang. Yung pastor na, ito na. Sabi ng pastor doon sa kabayo, binulungan lang. Sabi niya sa kabayo, pastor ako. Tumawa yung kabayo. Siguro, pastor. So that time, mga pastor, di ba, parang wala nang future sa buhay. Tapos, di palakpakan yung mga tao, Brother Arby.
Kasi tumakbo yung kabayo eh. Tapos binulungan niya ulit. Pangalawa, level 2, kailangan paiyakin. Kaya ako sumali dito kasi may sakit yung misis ko. Kailangan ko ng pera. Umiyak yung kabayo. Eh di palakpakan na naman. So ano yung last na kailangan gawin sa kabayo? Patatakbuhin. Binulungan lang ulit eh. Anong binulong? Pyramid. Gusto mong magpastor? Tumakbo yung kabayo. Buti tumawa si brother. Kaya mahirap talaga. Kaya tandaan natin, kung gusto mo magpastor at piling mo tinatawag ka ni Lord, ang pagpapastor ay hindi pagpapayaman. Kaya nung tinanong ako ni Mama dati, anong balak niyo ni Grace? Sabi ko sa kanya, ay hindi po kami magpapayaman, maglilingkod po kami kay Lord. Tapos sinabi ko kay Pastor Bong, tikas mo naman, Brad. Sinabi mo talaga yun? Hindi po pagpapayaman ang paglilingkod sa Panginoon. Pagyayamanin ka ni Lord. Next, submission. Obey them that have rule over you. Nabasa natin kanina. Since the pastor is to rule with spiritual influence, andyan pa ba kayo mga kapatid? Okay lang, 12 na eh. Malapit na to. When then the church member should obey the pastor sapagkat magbibigay sila ng account sa Panginoon. How he has ruled and how the people follow this leadership. Another one, esteem. Our responsibilities. Anong ibig sabihin ng esteem? And we beseech 1 Thessalonians 5:12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, that's pastor, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Ano ibig sabihin yan? It means, esteem, it means to regard someone, to regard the pastor with respect, admiration, or high value. Yung kayo ba pag kinakausap mo si pastor, nagpopo kayo? Amen? Opo. Sabi ng Lifeway Research, kanina, binasa natin from Lifeway again, ministers need encouragement. 53% are often concerned about their family's financial security. 48% often feel the demands of ministry are more than they can handle. And 21% say their church has unrealistic expectation of them. Ang pastor ay may sariling encouragement na kailangan nating encourage. So may mga gantong kataga si Pastor Bong na paulit-ulit niyang naririnig. Anong sabi niya? Feeling ko, wala pa ako nagagawa. Di ba kayo naiiyak dyan? Feeling daw ni Pastor, wala pa siyang na-accomplish. Kunting panahon na lang ako mabubuhay. May mga gusto ko mag-pray. Kunting panahon na lang siya mabubuhay, pero iniisip niya, parang wala pa rin siyang na-accomplish. So they have the struggles too. Last but not the least, support. Support his ministry, support his vision and desires. Supportahan po natin yung prayer meeting, mga ministry soul winning, mga Bible studies, kids ministry. Yung vision niya na magkaroon tayo ng Bible school. Yung desire niya na kapag gusto niya makapag-fellowship, this birthday niya, meron siyang mga wish list. Let's support him. And I want to give you practical tips. All over the years, I've been in the church since 2010 when I got saved. And 2012, napunta ako sa church. Nakasama ko si Pastor Bong, 2012. Ilang years niyan? 14 years. Kami ay co-worker, magkatrabaho sa isang layunin. At ito yung mga natutunan ko. Ayan, next mo na. Kung ano man ang kanyang pagkukulang, ito ay ating punan. Ang pastor ay hindi perpekto. Amen? Nakita mo nang nagkulang si Pastor Bong doon, punan mo. Hindi yung wala kang gagawin. Number 2, huwag kang gagawa ng major decisions without telling him. Masakit po sa puso ng isang ministeryo, nagagawa ka ng major decision sa buhay mo na hindi mo sinasabi sa kanya. Bakit? Biblical. Siya ay nangangalaga sa iyong kaluluwa. In what extent? Sa mga major decisions ng buhay natin, pagpapakasal,
Pambira, hindi mo man lang sinabi, pupunta ka pala ng Norway. Hindi ka man lang nagpa-pray. O, pastor punta ako Norway. Wala man lang ganun. Pero dapat, pastor, punta po kaming, ganito, pag-pray po kami. Ganun ba kapatid? Huwag kang gagawa ng major decisions na hindi ka, lalo na sa inyo mga lalaki. Kasi yung mga decisions natin, ayaw natin magpapa-advise kasi alam natin, tama yung decision natin. Foolishness. We need to assess our thoughts. At naniniwala ako, si Pastor Bong, nililid siya ng Panginoon sa mga decision making niya. Bakit? For how many times napatunayan ko yan? Sinasabi ko, bakit ganito decision ni Pastor? Bakit ganyan? And then later on, kaya pala. Number 3, any move sa ministries, ask for his consent. Lalo na sa inyo mga Bible student, pagkakatiwalaan kayo ng ministry, disrespect kapag ikaw nagmagawa ka ng move sa ministry nang hindi mo pinapaalam sa kanya. Si Pastor Bong po, napakalubag. Hindi nga marunong humindi yan Pastor Bong, ganito po. Ay, sige Brad. Okay, no problem. Baka nga pag magpaalam si Daniel magpakasal, oo lang yun Okay, Brad. Number 4, your presence sa bawat services ay encouragement sa kanya. Natutuwa siya kapag nakapakatuwa sa isang pastor pag may bisita, kapag ikaw nagpe-prayer meeting. Number 5, after his message, say, Pastor, thank you po sa message. Next, be a peacemaker. Kapag merong gusot, wag na tayong gumatong. Amen? Gusto ko lahat mag-amen. Amen? Magbigay tayo ng benefit of the doubt. Baka naman hindi. Number 7. Ayaw inex ni Jinjin Ilibre mo naman paminsan-minsan. Pastor, labas tayo. Sama mo sila, Charles, saan tayo? Doon tayo sa Kubo Grill sa taas. Meron doon, Oreo. 160 drinks. Di ba? Nagawa niyo na ba yun kay Pastor? Hindi, si Pastor Bong isang saging lang, okay na yun. Pero yung fellowship ba? Number 8, give constructive feedback. Pag meron kayong dinagustuhan sa sinabi ni Pastor sa preaching, you can approach him. Minsan ginagawa ko yun. Pastor, medyo tumagal ka. Oo nga kasi tatanggapin niyo yun. Pastor, parang mali yung nasabi mo kanina. Ganun ba, Brad? Sige. Hindi, kasi kaya ako nasabi yun, ganito. Kasi ang isang mangangaral, kahit sinong preacher or teacher, may mga unguarded statement kami. Ano ibig sabihin nun? Sabihin nyo nga, unguarded statement. Na kapag hindi pinaliwanag, mami-misinterpret ng nakikinig. Maraming ganun, kahit sa akin. Kaya, you can give feedback for him. And then, next, I want you to reflect on this question. Number 1, ano ba talaga natin na biblical lang respect, obedience, submission, and appreciation sa pastor? Number 2, naniniwala ka ba na mga pastor ay kailangan din ng encouragement? Number 3, ikaw ba ay tapat na nagbibigay sa iyong ikapwa at kaloob? Ano bang gusto nyo? Si Pastor Bong mamamasukan, magiging, employer o employee? Yung magiging manggagawa. Mabuti nga, sa Amerika may mga bi-vocational na tinatawag. Pero si Pastor, any request natin, sasabihin niya, sige Brad, punta tayo. Ganyan. Pastor, birthday, ganito, ganyan. Kaya, saan kukuha ng finances? Sa mga binibigay po natin sa Panginoon. Amen? Maging tapat po tayo. Para sa mga lalakihan, sa tingin mo ba, ikaw ay may panawagan magpastor? Ulitin ko, ang pagpapastor ay hindi comfort. Mahirap po. And 3 practical challenges for us this morning. Tapos na ako. Kapag may ipapakiusap sa iyo si pastor, bago ka mag-hindi, ano ang dahilan bakit hindi pwede? Bakit hindi ang sagot mo? Sabi ko sa mga leader,
Hindi ako palaging present. Lalo na ngayon, lagi na kaming umaalis. Pag sinabi sa'yo, oh, Brother Renzo, magsuturo ka sa Sunday school, you must state your reason. And that is dapat foundational. Dapat maganda yung reason mo. Ang ibig kong sabihin, pag may na-request si Pastor Bong sa'yo, lalo na sa gawain, Brad, pwede ka ba maipag-drive mo ako sa ganito? Dapat, yung hindi mo, karapat dapat. Amen? Number 2, maaari ka bang mag-prayer meeting ngayong Thursday? Nasaan na yung picture? Wala. Wala. So, I challenge you na mag-prayer meeting kayo because your presence ay encouragement kay Pastor Bong. That exact birthday. Brad, ba't ka nag-prayer meeting? Birthday ni Pastor eh. Pero ibahin nyo naman. Since prayer meeting, at since dahil birthday ni Pastor, and I-encourage ko kayo na mag-prayer meeting. Can you do that challenge? And number 3, challenge ko kayo this day. Hindi nyo napapaabutin bukas or hanggang birthday niya. Pwede ba kayong mag-chat sa group chat natin? Pastor, I really thank you. I really appreciate you. I want you to know that I'm praying for you. Can you do that? Pwede ba tayo mag-group? Talagang punuin natin ng chat yung ating GC. At kung wala kayo sa GC, pwede kayong sumali. Para pag may announcement sa ambagan, kasama kayo. No, joke lang. Si Sister Ira, pwede po kayo sumali sa GC. Can you please chat him? Pakita mo sa kanya that we appreciate them and that's a big encouragement. Sino magsasabi? I-chat ko si Pastor Bong. Mag-chat ako sa group chat. Ayan, pinangunahan ni Sister Mina. Sino pa? Sister Mina, pag nag-chat ka, lahat kami mag-chat na. Kung sino yung mauuna mag-chat sa group chat, sa yung unang pila sa Sunday. Maliligo ng papaitan. Mga kapatid, I hope we are blessed this morning. Let's all stand up and let's pray. Father, we thank Thee that You gave us a pastor together with this family sa aming church. Na ginamit Niyo po very effectively sa aming buhay. Lalo na po sa akin, Lord, personally. If it were not for Pastor encourage me to go to Bible school, surrender my life, I'm not here preaching. And thank you, Lord, na meron po kaming pastor na all of his life, wala siyang ibang inisip, kundi ang ikakabuti namin, makabot ng maraming kaluluwa, and for Your glory. Panalangin ko po, Panginoon, sa mga tinatawag po dito magpastor, nawa ma-appreciate nila si Pastor Bong. Nawa, gayahin po namin yung example niya. And this morning, Lord, I want to encourage my brother and sister in Christ na to appreciate him. Suportahan. Respect, obey, and follow his leadership. Panginoon, patawarin po niyo kami sapagkat kami po ay minsan o palagi kami ay nagiging pasaway ng mga member. I pray, O God, na hipuin niyo po ang aming puso't isipan. Maunawaan po namin na mahirap po pala talaga ang pagiging pastor. At nawa po maging all out po kami sa inyo, all out sa ministry, at meron pong loyalty sa inyo pong man of God. My brother and sister in Christ, if you want to come to the altar, this is the time. Lord, please open my mind. How will I support my pastor? I'm not rich, but how will I support him? Let's have a private moment with the Lord. After 2 minutes, we close in prayer.
Father, once again, we thank you for this day. Thank you for your word. Thank you, Lord, for what you have done in our life. May you continue to bless each every one of us. Sa amin pong mga events na darating ngayong week. Sa amin pong prayer meeting, Bible study, soul winning, sa mga bata sa Saturday, sa amin pong pastor celebration birthday this Sunday. May you bless us, Lord, and provide all of our needs. Sa mga kapatid po namin na struggle in their life, may you guide them and bless them. Sila po, Panginoon, na iyong i-comfort. Sa mga kapatid po namin naghahanap niyo ang kalooban, matagpuan po nila ito, Panginoon, at maging tapat po kami naglingkod sa inyo hanggang sa inyong pangalawang pagbabalik. At sa mga estudyante na nag-aaral, bless po sila, mga anak at mga tatay nanay nagtatrabaho, nagpe-prepare, empower niyo po sila in every day. At sa lahat po ng mga gagawin po namin, steps po namin in our life, may you guide us, O God. We thank you, O Lord, in all the things we ask in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Are you blessed today? Say amen. Amen. At ngayon po, magbibigay po tayo after